the present. There is nothing impossible. Come on! To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa. Nothing is impossible. Whoa. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. To you, I can do all things. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! No. Nothing is impossible. Oh. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. Go. To you, I can do anything. I can do all things. But it's you who gives me strength. Nothing! Nothing is impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, shout out! Nothing is impossible. Hey! No. Nothing is impossible. Oh. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe. I believe. So we believe in you, Lord. I believe, I believe. Oh. I believe in you. Yes, I believe. I believe. I believe in you. Yes, I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is I believe. I believe. I believe. Oh. I believe in you. I believe, I believe. Oh. I believe, I believe. Yes, I believe in you, Lord. Yes, I believe. I believe. Oh. I believe in you. Yes, I believe. I believe. I believe, Oh. I believe in you. Yes, Lord. We believe in you, Lord. Yeah! Woo! Come on, you can do it better than that.
And the best clap para sa buhay na Diyos. Thank you, Lord, truly that you are turning our lives up and down, Panginoon. And Lord, whatever situation ng buhay namin, you are more than able, God, to do amazing things in our life. It says there in Ephesians 3 verse 20, now to Him, sabi mo sa typing mo, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Sabi mo sa katabi mo, ang power ni Lord nag-work sa buhay mo. Kaya Lord, bring us to our next level, Lord. We are not contented, Lord. Bring us, Lord, to our promises, Lord, to your promises in our life. But now, Lord, thank you so much, Lord, for your gratefulness, Lord, for your faithfulness, for your grace. Your grace is sufficient truly in our lives, Lord. That no matter what condition we have, Lord, no matter emotions, ang nagmamatter pa rin ikaw sa buhay namin. Kaya pwede magpalakpakan natin si Lord. Let's just give Him praise. Come on, in just 1 minute, yung the best clap para sa Lord. Because He is more than able to do amazing things in our life. Yes, Lord. Is yet to come. Praise you, Lord. You are more than able. You are more than able. Yes, you are, Lord. You are more than able. In all that, Lord. Yes. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Yeah. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? And how did I start to believe that you're insufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? Lord, you've done it, Lord. 'Cause you are more than, 'cause you are more than able. Yes, you are, Lord. 'Cause you are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? It's easy for you, Lord. And I'll see all that
'cause you are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do. And it's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. Lord, you are moving, It's Lord. gonna move. It's gonna move. Can you imagine, With all of the faith in the room, what the Lord can do. What the Lord can do. it's gonna happen? It's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. Oh, it's gonna move. Imagine, Lord. Can you imagine? With all of the faith in the room, what the Lord can do. What the Lord can do. It's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. Oh, it's gonna move. It's anything is Possible. anything is possible. I know anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. Oh, Anything is possible. Lord. 'Cause anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Oh, declare it, anything is possible. Anything is possible. 'Cause anything is possible. 'Cause anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Yes, Lord, anything is possible. Yes, Lord, 'cause you can do it, Lord, more than what we ask for, Lord, and more than what we can imagine. It's you, our Lord. 3, 2, 1. Are you excited? Alam nyo, God is more than able. He is not disabled. He is not paralyzed. He is more than able. So, it is a wonderful to think and to believe God. No? Kaya, mga kasama na naandito ngayon, kung meron kang sitwasyon sa buhay, may magagawa ang Diyos sa'yo. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. At kayang-kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible sa'yo. Parang wala akong kausap. So, excited po ako. Ang kapangyarihan po ng Panginoon ay para sa lahat. No, para po sa lahat yan. Wala hong special kay Lord. Walang special kay Lord. Ang gusto po ni Lord sa bawat isa sa atin ay makaranas ng kanyang himala. Because our God is a miracle-working God. So, kung meron pong naandito ngayon, may sitwasyon ka sa buhay, may pag-asa.
may gagawin pa ang Diyos sa'yo. So, ibig sabihin, hindi ka patapos. Hindi ka patapos. You are on a process. God is molding you. God is making you something great. Because our God is great. Do you believe that? So, ito po yung gusto kong maunawaan natin ngayong umaga na hindi ho lahat ng humihinga ay buhay. Yung iba ho, humihinga lang siya pero wala nang kabuhay-buhay. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, mukhang humihinga. Pero may buhay. At may kulay ang buhay. So, yun po yung gusto kong makuha natin ngayong umagang ito. Mangyayari lang po yun kapag ka po nabuhay tayo sang-ayon sa disenyo ng Diyos. Marami pong nabubuhay sa galit. Maraming nabubuhay sa galit. Yung hanggang ngayong galit ka pa. 1970 pa yun. Yung po kasi yung petsa ng pinanganak ako. 1970. Meron pong nabubuhay sa galit. Meron pong nabubuhay sa takot. At napakahirap pag ikaw ay nabubuhay sa takot. Lalo na yung kinatatakutan mo, hindi mo alam kung ano. So that is fear of unknown. So yun po yung napakahirap na ikaw ay nabubuhay sa takot. Yung buhay ka pero takot. Ito, maraming nabubuhay hindi lang sa galit, hindi lang sa takot. Maraming nabubuhay sa kasalanan. Hello? Yung kasalanan, nag-i-enjoy pa sila. Yung bang pag hindi nahuli, yung mali ay tama. Kasi may pang-11 utos. Huwag aamin. So tandaan niyong mabuti, ang mga bagay na ito, kapag hindi gusto ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo, maiirita ka. Magugulo ang buhay mo. Kasi hindi ang Diyos ang gumulo, ikaw. So maraming nabubuhay sa kasalanan. No? At eto, marami ring nabubuhay sa kahirapan. So iba't iba ng klase ng buhay, pero hindi yan ang disenyo ng Diyos sa buhay mo. So, kaya congratulations sa lahat ng mga first time na nandito ngayon. Pwede bang batiin natin na lahat ng mga first timers ngayon? I was so excited for your miracle. Because our God is a miracle working God. Hindi garantiya na matagal ka sa church, nakakaranas ka ng milagro. At kung nakaranas ka ng milagro, hindi pa yan, marami pa. Are you excited for more? No, we are satisfied, but we want more. Because our God is a God of abundance. Our God is a God of plenty. So hindi po siya not enough. Because our God is more than able. So your life must not be not enough. Yung hindi ba sapat? Ang buhay natin dapat hindi rin yung sapat-sapat lang. Di ba? Maraming nabubuhay na kulang. Maraming nabubuhay na sakto lang. Pero hindi yan ang disenyo sa inyo ng Lord. Ang disenyo sa inyo ng Lord is a life of abundance. Hey, sabihin mo sa katabi mo, sumasaganang buhay. Sino dito excited ka na ang buhay mo? Mamumuhi ka na sa kahirapan at lilipat ka na sa kasaganaan. Sabihin mo sa katabi mo, maasar ka ng mahirap. Huwag niyo pong yakapin ang kahirapan. Kasi sinabi nga ni Bart kanina, hindi mo pa naiisip, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig ang piniprepare ni Lord sa'yo. Are you excited for that kind of blessing in your life? So our God is more than able. So that's why this is very important. I just want to give you this topic this morning because it is God's design to each and every one of us. So it is all about living by faith. Yung buhay mo,
humihinga ka, gumagalaw ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Are you excited? So tandaan nating mabuti, living by faith is to live a life to the fullest. Living a life to the fullest is God's design for your life. Hello? Living a life to the fullest, yung bang buhay na sumasagana, kasaya-saya, talagang ganap. So ito yung bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. But you need to live by faith. In the book of Galatians chapter 2, verse 20, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ. Si Kristo dapat nabubuhay sa iyo, nabubuhay sa akin. Ang buhay na meron tayo kay Kristo. Hindi yung buhay mo pang kahirapan, hindi yung buhay mo pang kasalanan, hindi yung buhay mo pang karamdaman. Ang buhay mo kay Kristo. So dapat malinaw sa atin, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. It is a wonderful thing to understand na ang lugar pala natin dapat kasama natin ang Panginoon. So it is living by faith. No, nabubuhay tayo sa paniniwala, nabubuhay tayo sa pananampalataya, nabubuhay tayo sa pagtitiwala. So, we need to, in order for us as a living creature, we need to live by faith. And we need not just to live stagnant. We need to walk in order for us to reach our destiny. So hindi po tayo sapat na Kristiyano lang. Dapat alam natin na tayo ay naglalakbay. Na ibig sabihin, ang buhay mo hindi stagnant. Pakisabi sa katabi, hindi stagnant. Kung hindi, ito ay merong glow. Dapat nagbo-bloom. Sabi mo sa katabi mo, dapat may glow ang life. So, dapat lagi kang blooming. So, na-excited na ang buhay mo, lagi may glow, nagbo-bloom. Yung itsura mo pa lang, may pag-asa na. Pakitingnan mo yung katabi mo. Mukhang punong-puno na ng pag-asa ngayon yan. Sino po yung masayang-masaya na nandito ka ngayon? So, napakahalaga nito mga bagay nito kasi tandaan nating mabuti, matindi ang gagawin ng pananampalataya sa atin. Sabi po ng word ng Lord na dapat nating maunawaan at makita dito, ganito. No? May kalaban po yung faith. At ang kalaban ng faith, yung sight. The enemy of faith is not fear. The enemy of faith is sight. Come on. Yes, maybe you are alive. You are breathing. Buhay ka, humihinga ka, pero walang pananampalataya. Kasi sabi dito, for we walk by faith and not by. So it means to say that the enemy of faith is the sight. Yung mga bagay na nakikita mo. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo yung mga bagay na nakikita. Yan ang nagiging kontra sa pananampalataya mo. So anong ibig sabihin? Sabi ng verse, doon po sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Seeing is all about closing your eyes to the natural and opening your eyes to the supernatural. Come on!
Yes, sa mata nakikita mo may kahirapan, pero saraduhan mo yan. Buksan mo sa pananampalataya. Walk by faith and not by sight. Yes, maaaring walang laman ang bulsa mo ngayon. Pero hindi nangangahulugang mahirap ka. Kasi meron Diyos na more than able. So huwag kang maghahanap ng perang panglagay sa bulsa. Maghanap ka ng Diyos na may plano sa'yo. So huwag kayong mag-ooperate sa nakikita kasi hindi lahat na nakikita ng mata maganda. Ang mata mapandaya, naglalagay ng takot, naglalagay ng lungkot. Do you believe in the power of trade-off? Do you hear the word trade-off? Ano yung trade-off? Yung mga bagay na pinagpapalit. Ang buhay po natin, mga kasama, sa mundong ito ay punong-puno ng pagpili. Punong-puno ng pagpili. And binigyan ka ni Lord ng kapangyarihan. Pakibati mo yung katabi mo, sabihin mo, may kapangyarihan ka. Hindi ho sa pamamagitan ng bato. Wala ho kay Ding. Hindi ho ganun kapangyarihan ang sinasabi ko. Ang kapangyarihang meron ka, yung power to decide, yung power to choose. Personal yan. It is your decision. It is your choice. Your decision defines you. Your choice builds you. Dapat. No, kaya mga kasama, mahalaga po na marunong tayong pumili. So kung gusto mo ng kasaganaan, ay iwanan mo ang kahirapan. That is the power of trade-off. Come on? Paanong mangyayari yon? Kung gusto mo ng kabanalan, iwasan mo ang kasalanan. Layuan mo ang kasalanan. Trade-off. May pinipili at merong binibitawan. Are you excited this morning? So, mahalaga po yung trade-off sa buhay po natin. Kaya dapat naiintindihan natin, we need to walk by faith and not by sight. So, ibig sabihin yan mga kasama, hindi ka nag-o-operate sa mga bagay na nakikita mo sa mundong ito. Hindi ka nag-o-operate sa mga bagay na natural. Tandaan niyo po ito, ang maganda sa mundong ito, pangit kay Lord. Sino dito yung napeke ka na sa maputi? Ang ganda-ganda niya, ang puti niya. Sabon lang yun. Huwag kang mag-alala. Pag nag-anak yan, maitim talaga. Kasi nananalaytay yan eh. Pwede mong pikiin ang balat mo. Pwede mong pikiin ang itsura mo, pero yung genes mo hindi, yung DNA mo hindi. Kasi kung ano kaya nalalabas sa'yo. So ang tingnan natin, hindi yung nakikita ng mata, hindi yung naririnig ng tenga, hindi yung sumisiksik sa isipan mo, kundi kung ano sinasabi ni Lord. So we need to walk by faith and not by sight. So you need to close your eyes to the things of natural and believe God. He is the God of supernatural. Amen. Sino dito yung alam mong merong magandang plano sa'yo si Lord? Sino dito yung pinangakuan ka ni Lord ng abundance? So ibig sabihin, pinangakuan ka ni Lord na ikaw ay masagana. Subukan mo ito, pagharap mo sa salamin. Sabihin mo kada umaga, milyonaryo ako. Milyonaryo ako. Milyonaryo ako. Pag paulit-ulit nyo po yung sasabihin, maniwala kayo, kukontra isip mo. Hindi ka na maniniwala sa sinasabi ng Diyos kasi yung utak mo mismo kumukontra. Sabi ng isip mo,
Hindi. Milyonaryo, sabi na isip mo, So ngayon, ang buhay ng isang tao, nagdidikta kung anong laman ng isip niya. Dinidiktahan siya ng isip niya. Pag pinaniwalaan mo yung isip mo, hanggang dyan ka na lang. Because your mind, your intellect is limited. Only God is unlimited. So anong paniniwalaan mo? Yung sinabi ng Diyos o yung iniisip mo? Power of trade-off. Yes, sa natural, ngitian mo lang yung isip mo, ngitian mo. Sabi mo sa isip mo, hindi ka totoo. Pagdudahan mo minsan ang utak mo. Kaya ka hindi umaasenso minsan gawa ng utak mo. Gustong-gusto na ng Diyos na paasensohin ka, utak mo na lang ang hindi kaya. Tinan mo yung katabi mo. Buti na lang, nandito ka ngayon. Sino dito excited ka na ipaasensohin ka ni Lord? Ang pag-asenso, wala sa dami ng kinikita, nasa takbo ng utak. Sino masayang-masaya dito na naiintindihan mo to? Alam mo ba, pag lumaki ang kita mo, pag nagkapera ka, nagkakapera naman kayo, tama? Kaya lang, diretso sa Jollibee. Diretso sa SM, diretso sa pasyalan. Tapos, Panginoon, bakit ako mahirap? Hindi ka marunong mag-manage. Kasi ang utak mo mahirap. Imagine mo, magbe-birthday, utang. Nagiget niyo po bang ibig ko sabihin? So we need to live by faith and not by sight. So anong ibig sabihin yan? Yes, magbe-birthday ako. Wala munang handaan. Pero sa espiritu ko sagana na. Kahit ang kinakain ko tuyo, lechon to. That's faith. Dinidiktahan ko yung utak ko ng aking pananampalataya. Pasusunurin natin yung utak natin doon sa sinabi ng Diyos. Sino excited dito mga kasama? So ito yung bagay na hindi naiintindihan ng marami. They are walking by sight and not by faith. So kaya maraming mga tao hindi maabot ang pinangako ng Diyos kasi lumalakad sa nakikita, hindi sa pananampalataya. So there is an enemy. There is an enemy. Sabihin mo sa katabi mo, may kalaban. So tinan niyo po yung sinabi ng verse in Hebrew chapter 11 verse 1. Now, faith is the substance. Sabihin mo sa katabi mo, substance. Anong ibig sabihin ng substance? Yung katas. Anong ibig sabihin ng substance? Yung mga bagay na hindi pansinin. Yung mga bagay na hindi kita. Faith is the substance of things we hope for. Umaasa ka pa bang paaasensuhin ka ni Lord? Umaasa ka pa bang magkaasawa ka? Parang kukunti na yung umaasa ngayon. Umaasa ka magkaasawa ka? Umaasa ka na mabuo pamilya mo? Umaasa ka na maging maayos ang pamilya mo? So this is all about the substance that we hope for. Substance. Yung baga kung sa nyog, yung gata. Hindi yung bunot, hindi yung bao, hindi yung sapal, yung gata. Pero hindi mo makukuha yung gata hanggat di mo babalatan. Ang nyog, hanggat di mo bibiyakin. Ang nyog, hanggat di mo kakayurin. Ang nyog, hanggat hindi mo pipigain. Ang nyog. Pero nyog yun. Tapo ng balat, tapo ng bao, tapo ng sapal. Come on. Are you excited for substance? It is the things we hope for. Substance. Huwag kayong umasa sa bunot. Huwag kayong umasa sa bao. Huwag kayong umasa sa sapal.
Katas. Sabihin mo sa katabi mo, gata. That's the great example for me na naiisip ko itong mga bagay na to. It is the substance of the things we hope for. Kaya dapat talaga matindi yung substance. Kumbaga sa gata, kakang gata. Parang wala nakakaintindi ng gata. Dapat pala nagdala ako dito ng nyug. Para naintindihan ninyo kung ano ang substance, kung ano ang katas. So faith also is the evidence of things not seen. Yung hindi mo nakikita, totoo yun. Ang problema lang, nakapokus ka sa nakikita mo, kaya yung mga bagay na totoo na sinabi ni Lord, di mo makita. Kaya ngayon ang mga tao hirap na hirap sumunod sa Panginoon kasi masyadong attached sa world, hindi kay Lord. Kaya masyado silang busy sa mundong ito na iiwanan mo din. Subukan mo, magpayaman ka, bumili ka ng bahay, bumili ka ng kotse. Pag namatay ka, iwanan mo yan. Everything here in this world is just temporal. Those are just material. Pero lahat ng yan, ibibigay lang sa'yo ni Lord. Regalo lang yan. Yan ang wag mong pagpukusan. Sino may naiintindihan? Sino dito yung alam mo na si Lord, nagpe-prepare na ng mapapangasawa mo? Nagpe-prepare na ng bahay mo? Nagpe-prepare na ng kotse mo? Nagpe-prepare na ng mga taong babaguhin mo ang buhay. Yun ang mas magandang pakinggan yun. Mas malakas yun. Kasi alam niyo po ba, minsan, ang problema natin yung material thing, hindi yung pinagagawa ni Lord sa atin. Gaano karaming mga tao ang hindi magawa ang kalooban ng Diyos kasi may pangangailangan sa buhay. Because they live according to their needs. May pagkain, may damit, tirahan, tsaka pasyal. Hindi masama yun. Unahin mo lang si Lord. No, maraming mga tao ang walang faith, maraming tao ang naghahanap ng faith kasi hindi nila alam ito. This morning, I just want to introduce to you what is faith is all about. Many people are looking for faith and some people have no faith. You know why? Because faith is just a byproduct. Substance, resulta. No, yun po yung ibig sabihin nito. Hindi ka saan makakakita ng gata? Hindi, nyug muna hanapin mo. Are you with me? Hindi ka agad makakakita ng gata. Pahanap nga ng gata. Sa palengke, meron. Iba na ngayon eh. Pero, gusto kong maintindihan yung mabuti, no? Na bago magkagata, lumabas ang gata, may nag-process na nun. So faith is just a byproduct of process. Faith is in the side of man. Faith is in the side of man. But miracle is in the side of God. Sino may naiintindihan dito? So you cannot find faith because faith is a byproduct of trust and assent. Whew. Trust. It is a confidence, freedom from suspicions and doubts. Trust is all about sureness. Trust is all about certainty. Trust is all about conviction. It is firm belief in the reality, truth, ability, or strength of someone. That is trust, absence of suspicious and doubt. Suspicions and doubt. So, tingnan yung mabuti. And trust, napakahalaga nito sa buhay natin. Pagtitiwala, paniniwala. No, paniniwala, pagtitiwala. Yan po yung trust.
So, absent of any doubt. But yung assent, it is the expression of approval or agreement. It means to agree. Sabihin mo sa katabi mo, assent. Ano yung ibig sabihin ng assent? Assent sa Tagalog, pagpapahintulot, pagpapaubaya. Yan po yung ibig sabihin yan, mga kasama. Sino dito yung excited ka na may matinding gagawin sa'yo si Lord? Magpaubaya ka lang. Kasi hindi tayo, masyado tayong maraming takot sa buhay. So tandaan niyo po, kaya mong tumagal ng ilang araw na walang tubig. Kaya mong tumagal ng ilang araw na walang pagkain. Subukan niyo po ito. Wala lang trabaho, ganito yung statement nila. Wala na akong trabaho, patay tayo dyan. Humihinga ka pa, wala ka lang trabaho. Grabe, advance mag-isip. Kaya kayo nilalagay ni Lord sa sukdulang wala ka nang magawa para magpaubaya na siya na ang gumawa. Kaso mga tao hanggat mayabang, hanggat malakas, hanggat may kayang gawin, hindi nagpapaubaya. Yun, pag nasa ospital na lang na gano'n. Ala na kayo. Hindi ko na kaya. Huwag nyo nang hintayin nyo para magpaubaya ka. Malakas ka pa, nagpapaubaya ka na. Faith is just a byproduct of trust and assent. You cannot find it. That's why many people, they don't have faith. They looking for faith because they distrust God and His Word. Basta sinabi ni Lord, Lord, bahala ka, sinabi mo yan, hindi ako mapapahiya. Pinangakuha mo yan, ikaw ang gumawa. Sino may naiintindihan? It's just a byproduct. Kaya paglabas natin sa lugar na ito, siguraduhin mo na ikaw ay nagtitiwala, naniniwala, nagpapaubaya. That's faith. That's faith. Para pong blindfolded. Meron ba kayong panyo dyan? Yan. Pahingi nga ng sample. Sino dito yung yung si Bart. Gusto kong makita kayo. Makita nyo to. Kapag may nakikita ang tao, doon nagkakaroon ng fear. Kapag may nakikita ang tao, doon nagkakaroon ng doubt. Kapag may nakikita ang tao, doon nagkakaroon ng desire. Hello, somebody? Sabi mo, kaya tigil-tigilan mo ng pagtingin. Sa pamamagitan ng mata. Tayo ngayon, titingin sa pamamagitan ng pananampalataya. Because we walk by faith, we live by faith. Are you with me? So we need to close our eyes to the things of this world. Ayos ka ba, brother? Kita mo? So tingnan yung mabuti. Kaya merong word ni Lord for instruction and direction. Kaya merong Holy Spirit to guide you. So the word of God is the truth. It is what you think. It is not what you think. It is not what you feel. The word of God is the truth. And the truth, the word is our principle to live by. Yan po yung magiging buhay natin. So, kagaya ng word ng Lord, instruction siya, prinsipyo na ng buhay natin, direction siya, nagbibigay siya. Kaya importante na meron pong word ni Lord. At meron ding guidance ng Holy Spirit para hindi ka maligaw. Come on! So do not operate on the things that you say. Operate in the things what God said. You need to close your eyes to the things of this world.
What is the things in this world? Bibigyan ka niya ng pride of life. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Yan ang ibibigay sa iyo kapag bukas ka sa mundong ito. Subukan mo, ikaw ang bumili ng pinakamagandang cellphone. Bili ka ng cellphone. Subukan mo, ilang linggo lang, may mas maganda kaysa sa'yo. So kaya ang buhay natin dito, hindi competition, obedience. So do not pattern yourself to others. Huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba. You are especially unique. Because God has given you a potential. Gusto ni Lord na i-mold itong taong ito. Because our God is a potter and we are the clay. So kapag merong hindi ayos sa atin, bilang clay, sisirain ka ni Lord. Dudurugin ka ni Lord. Wawasakin ka ni Lord. Pero ang pinakamaganda sa lahat, kahit wasakin ka, durugin ka, nasa kamay ka ni Lord. Because God wants to form you. God wants to shape you in His design. According to His desire. Because God wants this man to display His glory sa buhay nito. Because itong taong ito, he is a God's masterpiece. So ang mga masterpiece, nasa gallery. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Pang-display ka, hindi pantago. Are you excited? Sino masayang-masaya, hindi ka pantago? Kaya kahit hindi ka magmayabang, kahit hindi mo i-build ang sarili mo, i-build ka ni Lord. Just follow His instruction, follow His direction in your life. Bart, harap ka sa kanan. Bart, humakbang ka ng 3. Bart, iunat mo ang kamay mo, yung kanan. Paharap. See? There is power of instruction. But if you are not obedient, hindi mo ito maaabot. Sino may nagiget dito? Kaya maraming mga tao hindi sila nag-ooperate sa faith. They have no faith. Yes, they are reading the Bible, they are attending the church, but they have no faith. Because faith is just a byproduct of trust and assent. So, nagtiwala siya sa sinabi ko. Ginawa niya ang sinabi ko. Kaya siya nakarating sa akin simula doon. Sino may nagiget? In our daily life, we need to do this. Ganun talaga ang buhay natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. If you want to live a successful life, a significant life. So mga kasama, napakahalaga nitong bagay na ito para maintindihan natin. Positioning is very important. Direction is very important because life here on earth is temporary. So we need to listen to the Word of God. We need to listen to the instruction. We need to listen to direction. And let us obey that. It requires what? Trust and assent. Paniniwala, pagtitiwala, pagpapaubaya. It is not His will, but God's will. Kapag ka nakasarado ang mata mo talaga sa mundong ito, masusunod mo yung gusto ni Lord. Hindi yung gusto mo. Bart, humarap ka sa kaliwa. Humakbang ka. Dire-diretso lang. Hakbang. Hop. Hakbang lang. So harap ka sa kanan mo. Hindi mo narinig yung hope. Look at the scenario. You need to be sensitive. You need to be aware. Dire-diretso lang, pero sabi ko, hope. Hindi siya tumigil, kaya nakarating siya doon. So we need to be aware. Be aware. You must be mindful that you are in a journey. Kaya huwag kang magmamadali. Sa buhay, hindi nagmamadali. Kasi lahat na nagmamadali, nagkakamali.
Ang hindi makahintay, nagiging nanay. At nagiging tatay. Nagmamadali. So, hindi pagmamadali. Walang madalian sa buhay. It requires what? In our journey, if you have faith, it requires trust and assent. Bart, harap ka sa kanan. Hakbang ka, 3. Tanong mo, maingat na siya. Dapat ganyan ang Kristiyano, hindi laging mali-mali. Minsan lang dapat mali. Ilan mga Kristiyano, sige, sulong na lakad sa sarili niya, sinusunod niya. Hindi yung instruction, hindi yung direction ni Lord sa kanyang buhay. So, gusto kong maintindihan yung mabuti ang mga bagay nito. Your life is a journey. Bawat gagawin mo, may kapalit. Kapag maganda yan, maganda ang bunga. Pag pangit yan, pangit ang bunga. Pag maganda yan, pa-advance. Pag pangit yan, paurong. Sino may naiintindihan? Sabihin mo sa katabi mo, trade-off. Bart, hakbang ka uli, 3. Sensitive na siya ngayon. So, tingnan nyo mabuti ang buhay ninyo. Sino ang nag-guide sa'yo? Anong klaseng buhay meron ka? Baka pera, baka trabaho, baka. Pero hindi si Lord. So, this is faith is all about. Alam ni Bart na makakarating siya sa pupuntahan. Alam ni Bart na hindi ko siya ipapahamak. Alam ni Bart na magtatagumpay siya. Kaya habang humahakbang ka, patungo sa tagumpay. Huwag kang hahakbang paurong. Patungo sa kabiguan. Sino may nagiget, mga kapatid ko? Bart, thank you. Salamat na marami. Bigyan mo kayo, Dayan. Palakpakan natin si Bart. Palakpakan natin. Sino po yung may naiintindihan dito? Sino po yung ngayon naiintindihan mo na hindi pala pananampalataya yun? Pag nagdududa ka, hindi pananampalataya yun. Nagiget niyo po ba? Pagka meron kang suspetsa, tamang hinala, hindi po pananampalataya yon. Nagiget niyo po ba mga kasama? That is not faith. You cannot manipulate God. Sinong excited mga kapatid? So, gusto kong sabihin sa inyo ang mga bagay na ito mga kasama because faith is just a byproduct. Pakisabi sa katabi, byproduct ng faith. So, tingnan niyong mabuti, no? Dahilan sa ito ay byproduct, may matinding gagawin ang Panginoon sa atin. Living by faith is a supernatural life. No, living by faith is a supernatural life. Are you excited for supernatural life? Merong supernatural power. Sabihin mo sa katabi mo, supernatural power. No, sa buhay po ng Panginoon kapag tayo sumusunod sa Kanya. Number 1 thing that we need to understand, faith brings our hope into reality. Faith brings our hope into reality. Excited po ba dyan kayo mga kasama? Kung ano yung pag-asa mo, magiging realidad. Yung pangarap mo, hindi bangungot. Mangyayari. 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 Sino may mga pangarap? Taas ang kamay. Taas ang kamay, may mga pangarap. Yung iba, kumusta kayo? Pangarap na nga, libre na nga lang yan, ayaw mo pa. Yan ang pinakamatindi sa lahat. Yan ang pinakamatinding libre, pangarap. Pero pag nasa Panginoon ka, mangyayari sa'yo yan. Because faith brings our hope into reality. Papapangyarihin natin ang lahat ng bagay na ito. Tingnan niyo po yung Romans chapter 8 verse 24. No, sabi ng Romans 8:24, for we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope.
For why does one still hope for what is his? So kapag nakita mo na yan, hindi na pag-asa yan. Verse 25. O verse 25. But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Mangyayari talaga yan kasi nakita ko na yan eh. Pag-asa ko na yan kasi pinangako ng Panginoon. Are you excited to have hope? That's faith. No, mga kasama, yung faith na yan, it brings our hope into reality. So kaya, nagmumula po yan sa spiritual hanggang sa lumabas po yan sa material o sa physical. So are you excited na makakapag-produce ka ng faith right now? Because your faith brings our hope into reality. Kaya, dapat meron ka laging clear mental picture of God's design in your life. Clear mental picture. Hindi po daydream. It is God's vision. Sabihin mo sa katabi mo, vision. Yung mga pangarap natin, hindi yung magkabahay, hindi yung magkakotse, kundi yung pangarapin ang pangarap ng Diyos sa buhay natin. Sino dito may matinding pangarap? May matinding pag-asa. Ano yung pag-asa natin? Ang buhay ko dating walang kakwenta-kwenta, ngayon may kwenta na. Dating ang layo-layo sa Panginoon, ngayon malapit na. Dating ginagamit ng kaaway, tinapos na yun, ngayon ginagamit na ako ni Lord. So yan po yung buhay. Pakisabi sa katabi, faith brings our hope into reality. Sino dito excited ka bilang isang Pilipino, pagpapala ka sa bansang Pilipinas? Pagpapala ka sa pamilya mo. Pagpapala ka sa angkan mo. Sino dito naniniwala ka, yung mga empty chairs na yan, pupunuin ng mga kamag-anak mo yan? Kasi dito may pag-asa sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi binibigay ng mundo kay Lord, ibibigay niya yan. Second thing that we need to understand, faith is the foundation. Faith is the foundation needed to acquire the things we long for. Hello? Do you want to acquire? Do you want to acquire? So it is the foundation. No, it is the foundation. Pag sinabing foundation, wala pong foundation na nakikita. Ang foundation po, firm. Hindi gumagalaw. Nakatago. Nagiget niyo po ba mga kasama? At ang foundation din po, hindi po siya maingay. Tahimik lang na nakalibing, nakabaon sa malalim. The foundation, sabihin mo sa katabi mo, may lalim. Tahimik. Tandaan niyo po, pag may foundation, alin ang pinipicturan? Yung foundation o yung building? So faith is the foundation needed to acquire. Anong ibig sabihin ng to acquire? Lahat ng binibili mo may resibo. Come on. Sino excited dito sa resibo? So ang pananampalataya ay resibo ng mga bagay na gusto mo. So faith is what? The foundation to acquire the things we long for. Sino masayang-masaya na meron ka ngayong hinihingi kay Lord? Inaasa-asahan mo yon. Pero ang pinakamasarap yung pananampalataya mo, pag may resibo ka, hindi kayang agawin ng kahit na sino. Para yung bumili ka ng lupa na merong titulo. Resibo, title, papers, para po yan sa legal documents natin. So tandaan nyo po, kapag ka legal na dokumento hawak mo, hindi ka matatakot. Do you believe that? So, sino dito excited ka na makaka-acquire ka ng mga bagay na inaasahan mo? Maliit na bagay lang kay Lord yan. No, maliit na bagay yan kay Lord. Sino dito masayang-masaya may matinding gagawin sa iyo ang Panginoon? So, in Galatians chapter 3, verse 8. No, Galatians chapter 3, verse 8. Sabi ng verse, just as Abraham believed God and it was credited to him for righteousness. Sino ito? Si Abraham. Si Abraham,
matanda na po siya. Yung asawa niya matanda na rin. At bukod sa matanda, baog pa. Sabi ng Panginoon kay Abraham, magkakaanak ka. Magkakaanak ka. And Abraham believed the word of God. Abraham believed. So si Abraham, bumilib siya at nagmanifest, lumabas si Isaac. Kahit na po siya ay 75 years old that time, 100 years na nung ilabas si Isaac, 25 years of waiting. Hindi porke matagal, hindi mangyayari. You need to believe. You need to receive God in His Word. So napakahalaga niyan mga kasama, and it was counted to him as righteousness. Naging matuwid si Abraham sa paningin ng Diyos. Kaya si Abraham, he was a father of faith. Kaya po si Abraham na maging matuwid sa harapan ng Diyos kasi naniwala siya sa salita ng Diyos. So gusto niyo maging matuwid sa harapan ng Diyos? Paniwalaan niyo kung anong sinabi niya, mangyayari yan sa'yo. May lalabas. May magmamanifest na glory ni Lord. Amen. In James chapter 2 verse 23, sabi niya, and the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. And he was called the friend of God. Sino ditong gusto niyo maging kaibigan kayo ng Diyos? Aba, kapag kaibigan ng Diyos, may pabor. Hindi alipin ng Diyos, kaibigan ng Diyos. So, close kayo ni Lord. Kaya huwag kayo makikipag-close sa mundo kay Lord. Si Lord lang dapat ka-close mo. Sino dito yung masayang-masaya ka-close mo si Lord? And third thing, faith is the evidence required to prove what is still unseen. Evidence. No, pakisabi sa katabi, evidence. Yung po yung ebidensya na kung saan merong matinding gagawin sa atin ng Panginoon. Kaya, tingnan nyo yung verse in John chapter 1, verse 1. No, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mga kasama, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Si Lord yan. In Genesis chapter 1 verse 1. Genesis 1:1 says, in the beginning. No, in the beginning. So ibig sabihin, lahat ng simula ang Diyos. Kung ikaw ngayon ay hindi pa asensado, pwede kang magsimula. Pwede kang magsimula na ikaw ay umasenso. Sino ang simula ng pag-asenso mo? Si Lord. Ito yung bagay sa buhay natin na dapat maging malinaw sa atin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning. So napakahalaga nitong bagay nito. Kung gusto mo talagang may marating, magsimula ka. Start it right. Do it right and finish it right. Ulitin ko ulit. Start it right, do it right, finish it right. Sino dito ang gusto nyo magsimula ka na ng tama? Ang totoong tagumpay, hindi yung makapagtapos ka. Ang totoong tagumpay, hindi yung makapagnegosyo ka. Ang totoong tagumpay, hindi yung magkapamilya ka. Ang totoong tagumpay, ang simula ay ang Diyos. Kaya ang lahat ng hindi ang simula ay Diyos, wawasakin, sisirain. Sino dito may nagiget? Sino dito yung masayang-masaya, matindi ang gagawin sa'yo ng Panginoon? Excited ako sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, excited ako sa'yo. May lalabas talaga sa'yo magandang bagay. No, sino dito yung mabubuhay ka sa pananampalataya? Kasi alam mo na ngayon kung ano ang pananampalataya. And then verse 14, John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. From spiritual, ngayon sa material, nagkaroon ng laman. Excited po ba kayong may makita?
Excited po ba kayong may mahawakan? Pakihawakan mo nga yung katabi mo. Yan, flesh yan, flesh. May laman yan. Tama po ba mga kasama? At bago pa yan lumabas sa mundong ito, nasa isipan na yan ng Diyos. Bago ka pa, hindi ka aksidente. May magandang plano sa'yo si Lord. Tingnan mo yung thumb mark mo. Yung fingerprints, one of our DNA. Kahit kakambal mo, hindi yan katulad. Because you are specially created by God and you are unique. Sabihin mo sa katabi mo, may deposito sa'yo si Lord. Sa Espiritu, nung nilalang ka. Kaya kapag ka nagsimula ka sa Diyos, may lalabas sa'yo. Huwag kang magsisimula sa lahi mo. Huwag kang magsisimula sa mga ninuno mo. Magsimula ka sa manlalalang mo. Kasi pag nagsimula ka sa ninuno mo, ay mga babaero yan. Sabongero yan. Yan ang ninuno mo eh. Sino pa yung mga ninuno natin? Mahirap. Tama? Kung meron mang dito dugong bughaw at talagang pinanganak na mayaman, minsan magulo pamilya. Wala pong perpekto kundi ang Diyos. Hindi garantiyan ang karunungan, ang katilinuhan, ang kayamanan para maging masaya tayo. Sino dito excited ka may lalabas sa'yo? Sabihin mo sa katabi mo, may lalabas. Sino excited dito may palalabasin na ng Diyos na kaluwalhatian sa buhay mo? Kaya nga, sabi niya, and we beheld His glory. Are you excited for God's glory in your life? Starting from the Word and now, the glory of God revealed. Kaya excited ako sa inyo, yung mga mukhang parang walang kwenta, magkakakwenta kayo. Yung parang mukhang walang magagawa, may magagawa ka. No, pakikalog mo na yan, future milyonarya yan. O kaya pakibati mo na, kung lalaki yan, sabi mo, Don. Kapag babae, sabi mo, Donya. Sino excited na yan ang design mo? Kasi glory ni Lord, marireveal sa'yo. Kung si Kristo nga nagkatawang tao, kayamanan pa kaya ang hindi maibigay ng Diyos sa'yo? So you are God's masterpiece. I-display ka ni Lord. Magre-reveal si Lord ng glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. It is all about Jesus. And if Jesus is with us, who can be against us? At tandaan niyo po, doon sa verse 3, John chapter 1, verse 3, all things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. Woohoo! Sa lahi na ninyo magsisimula ang mga milyonaryo. Sa lahi na ninyo magsisimula ang buo ang pamilya. Sa lahi na ninyo magsisimula na matatapos na ang paghihiwalay. Sa lahi ninyo magsisimula ang mga pamilyang watak-watak. Sa pamamagitan ng Diyos, hindi po ng reunion. Kasi hindi lahat ng reunion founded ng word ni Lord. We cannot unite by reunion. Only God can unite us. Ang Diyos lang talaga mag-unite sa atin. Kahit anong ganda ng reunion, hindi ma-unite yan. So tandaan nyo mga kasama, simula na ito na magandang bagay sa buhay mo. Gagawin ni Lord. Are you excited mga kapatid ko? Dito ako excited mga kasama. Magandang pamilya, magandang mga anak, magandang Pilipinas para sa mga magagandang Pilipino. Yan po yung pinangarap ko at yan po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. All things were made through Him. So, gagawin ka ni Lord. Hindi ka pa ganyan, pero gagawin ka. Sino excited? Gagawin ka. Ikaw na mag-host ng inyong mga reunion. Makakapagbukas ka ng negosyo na ipamamana mo sa iyong mga anak. Sa iyong generation. Magkakaroon ka ng investment na ang tawag sa income ay perpetual income. Ano yung perpetual income? Hindi po nauubos.
Yung bang pag nagbigay ka, hindi mo ramdam kasi nare-replenish. Nare-refill. Are you excited? All things were made through Him, and without Him, nothing was made. Nothing that was made. So kaya excited po ako sa gagawin ng Lord sa buhay po ninyo. Now, faith is the substance of the things we hope. No, we hope for, and the evidence that is not unseen. Mga kapatid, mga kasama, gusto kong maintindihan nating mabuti ito na walang imposible sa Diyos. May gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. As a person, as a powerful person, we will become able. If you have faith, we will become able. Sabi mo sa katabi mo, you are not disabled. You are not paralyzed. You are not comatose. You are able. You are able. No, kumpisin mo sarili mo, I am able. No, because if you believe that, tandaan nyo, yung sinabi ko kanina, pagka sinabi mo palagi yung sa sarili mo kung anong sinasabi ng Panginoon, kung anong disenyo ng Panginoon, masosurpass niyan yung iyong intellect. No, masosurpass niyan yung iyong intellect, masosurpass niya ang iyong mind capacity. At kapag ka nasurpass mo ang iyong mind capacity, nalampasan mo yon. Napasunod mo yon. Napasok natin yung spiritual realm. Yung subconscious mind natin, napabilib natin. And that subconscious mind is our spirit. If you believe in your subconscious mind, in your spirit, you will have fighting spirit. Are you excited to get that fighting spirit? Kung ano sinabi ni Lord mangyayari. Pagdating sa fighting spirit, gustong-gusto ko po yung team Hinebra. Sino dito yung alam mo ang Hinebra team? Yung mga tagalunsad. Si Tatay Ramos, sabi ni Tatay Ramos, ano ang tagline ng Hinebra? Never say die. Never say die. Bakit? Kasi matindi ang kanilang fighting spirit. Yes. First quarter, tambak. Second quarter, tambak. Third quarter, tambak. Fourth quarter, tambak. Pero noong papalapit ng matapos, humahabol. At kung manalo, 1 point. Ang tawag dyan, fighting spirit. Are you ready to get that? So, kapag ang faith mo, merong fighting spirit na hindi ka kayang i-melt down. Hindi ka kayang... Ang sunod na mangyayari dyan, if you have fighting spirit, you will have will power. Are you excited for your willpower? Basta ginusto mo, hindi kayang kontrahin ng demonyo. Bakit mo gugustuhin? Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Bakit mo gugustuhin? Kasi yun ang disenyo niya. Bakit mo gugustuhin? Kasi yun ang pangako sa akin. Kahit ang demonyo binobombard tayo, meron tayong fighting spirit, meron tayong willpower. But those person who have God in their lives, they are more than able. Why? Because you are more than conqueror in Jesus. Kaya dapat may pag-asa ka. At yung pag-asa mong yun, maaabot mo yun. Magkaroon ka ng fighting spirit. Tapos na ang kahirapan sa buhay mo. Tapos na ang kaguluhan sa buhay mo. Tapos na ang karamdaman sa buhay mo. Kasi may Kristong namatay para sa iyo. Binibigyan ka niya ng pag-asa ngayon. Lahat ng bagay na pangit, isuko na natin, isurrender na natin. Lahat ng bagay na mali, isurrender na natin. Lahat ng bagay na kasalanan, isurrender na natin. And begin to start receiving the things that comes from the Lord. So this is the message na pwede nating simulan, na magkaroon tayo ng pananampalataya. Paniniwala, pagtitiwala, pagpapaubaya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang kontrahin. Kahit may nararamdaman ka, kahit may naiisip ka, kahit may nakikita ka, huwag mo nang kontrahin. Totoo po ba na pag may nakita ka, may maiisip ka? Totoo po ba na pag may nakita ka, may mararamdaman ka?
Kaya ipikit natin ang ating mga mata sa mga bagay sa mundong ito at buksan natin sa mga bagay sa Panginoon. So my encouragement to you this morning, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Maghahayag pa siya ng kanyang kalwalhatian sa iyo. Kaya ngitian mo na yung katabi mo. Susunod, hindi na magbibiyahe yan. Magkakaroon na ng sariling sasakyan yan. Susunod, hindi na yan mangungupahan, magkakaroon na ng sariling bahay yan. At lahat ng top of the line, para sa iyo yan. Kasi anak ka ng Diyos. Hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. So pwede bang tumayo tayong lahat mga kapatid? Trade off. Trade off. Privilege natin na mag-trade off ngayon. Ibigay natin yung kahirapan at kunin natin ang kasaganaan. Ibigay natin yung karamdaman at kunin natin yung kagalingan. Ibigay natin, bitawan natin yung kahirapan, yung kalungkutan, at tanggapin natin yung kagalakan. Just raise up your hands towards heaven and we will pray together. Our God is more than able. He is more than able. So stir up your faith right now. Just trust Him. Magtiwala ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya, magpaubaya ka. Just surrender. Mag-agree ka ngayon sa word ni Lord. Yes, Lord, so be it unto me, Lord. According to your promise. Lord, I will receive that today as a deposit. I will receive that today as a receipt. I will receive it today, God, like a land title when we buy a land. We receive that today, Lord. Father, we come to you because we are your sons and daughters. Father, thank you for who you are. You are the most powerful God. You are our Father. You are our Lord. Lord, thank you for bringing us here on this world, O God. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, sa pamilya. Salamat sa mga karanasan namin, Lord. Salamat sa aming mga ninuno. Lord, ngayon po, bumabalik kami sa iyo. Kung ano yung disenyo mo sa amin, Lord, mangyari po sa amin. Kung ano ang hubog namin, kung ano ang forma namin, Lord, i-align namin ang sarili namin sa iyo. God, turuan mo rin po kaming panghawakan namin ang iyong mga banal na salita. Lord, sa mga narinig namin, selyuhan mo ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, at mabuhay kami sa pananampalataya. Lumakad kami sa pananampalataya, hindi sa nakikita ng mata. Thank you, Father. We receive in our spirit. Lord, give us a fighting spirit that we will never surrender until your glory revealed into our lives, oh God. And give us the power, the willpower, O God. Lord, kung ano yung gusto mo, kung ano yung kalooban mo, mangyari sa amin. Salamat po ng marami, nire-receive namin, Panginoon, ang kagalingan sa mga may karamdaman. Lord, ayaw na namin ang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, tigilan mo na po ito, Panginoon, alisin mo na po ito. At Lord, ang gusto namin ay kagalingan. Lord, ayaw na rin po namin ng kaguluhan, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bansa, sa buong mundo, Lord. Wasakin mo rin po ang espiritu ng kaguluhan at Lord, yung espiritu ng kapayapaan, kinukuha po namin ito, Panginoon, sa buhay namin at sa pamilya namin. Lord, ganun din po, sawa na kami sa kahirapan, Lord. Ngayon po, Lord, tapusin mo na ang kahirapan sa buhay namin. Ang pagiging alipin, O God. At Lord, yung laging kulang, laging kapos, Lord, tapusin mo na ito, Panginoon. At pumapasok kami sa daigdig ng kasaganaan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, ang iyong mga anak ay mabubuhay doon sa disenyong buhay na pinangako mo. Lord, we will live a life to the fullest. We will live a life in abundance. Father, because we receive today, according to our faith, shalom blessing. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's people receive it and say, Amen.
natin ng the best clap si Lord sa lahat ng mga tumanggap ngayon. Your life will never be the same again. Your lifestyle will never be the same again. Because God has given you the ability to trust Him, the ability to believe in His name, and God is preparing you for His miracle upon your life.